Hey guys, welcome to my channel. So happy Sunday. Sunday New Gun Day. So meron tayong papakita sa inyo na bagong bili kong barel, no? Pero technically binili ko siya nung November pero nilay away ko. Tapos December ko siya binayaran. January ko siya nakuha. Ngayon February, ngayon ko lang siya magagawa ng video. Hindi ko pa rin siya napuputok, bagong bago. So ito yung bagong labas ng Rock Island Armory na Field Compact Rifle. May iba pa nila yung pangalan eh. Bagong bago. So nadumihan na yung yung thread. Dumi na yan. 21-inch barrel, 1 in 16 twist. 1 in 16 twist. It came with 110 round magazine. 110 round magazine. Yan, bagong bago. No? Hindi pa nabubuksan. Pare-pares na naman yung magazine nila eh. No? 110 round. So, ito yung rifle. 22 LR siya. No? Nung nakita ko to, nung nilabas nila nung November sa Black Friday deal nila, sabi ko, teka, parang familiar yan ah. Nakita ko to. Doon sa may mga similar gun. Pamilyar ba? Pamilyar ba? So, lahat na makita yung barrel ngayon, na safety check ko na prior to filming. So, nung nakita ko to, sabi ko, teka, parang Squires Bingham yan ah. Squires Bingham. Okay? So, yan. Ito, yung mga dating Squires Bingham, merong din ganito eh. Shell deflector. Shell deflector. Add-on yan eh. Sabi ko, I think it's the same gun. Kaya pinag-isipan ko yung sarili ko, ano ba, bibili ba ako niyan? Meron na akong Squires Bingham. Ang problema ko kasi, yung nabili kong Squires Bingham sa pawn shop, ayaw gumana. Kaya sabi ko, ano kaya, bumili ako niyan para makita ko yung internals, para makumpara ko anong problema, bakit ayaw gumana nito. So sabi ko, lahat na makita niya na safety check na. So ito yung original Squires Bingham. Tandaan na nito. So kita nyo, parehas. Kaya doon ako na curious. Parehas ba yan? Parehas. And bago ako mag-video ngayon, a few minutes ago, binuksan ko, parehas na parehas yung internals. Parehas. Tapos meron siyang slot dito. Pwede mo lagyan ng deflector. Ayan o. Okay? So ito, nakuha ko to, sira. Ayaw gumana. Kahit ikasa mo, ayaw kumagat ng trigger. Binuksan ko na siya. Ayaw kumagat ng trigger para pumutok siya. Anyway, nung binili ko to, sabi ko, ayan, Woodstock, tapos Squires Bingham, malapit sa puso ko Squires Bingham kasi Armscore, di ba? Rock Island Armory. Tapos may kasama to, 3 magazine. May isa pa siyang mas mahabang magazine ganito. Nandun lang. So, 3 magazine. So, sa magazines pa lang, panalo na ako kasi mahirap maghanap ng magazine na ganito. Ng Armscore. And doon sa isa kong video about 22 TCM, sinasabi ko, di ba? Kaya hindi ko ina-advise bumili kayo ng 22 TCM kasi pag nag-decide ang Armscore or Rock Island Armory na itigil yung 22 TCM, wala na, paperweight na yung baril nyo. So may nag-comment, sabi niya, ay dito, marami naman sa Pilipinas, marami daw, mahahanap na bala ng 22 TCM. Tapos may nag-comment din sa isa kong video, meron siyang ganito, M14Y. Yeah, pares lang din ng magazine yan eh. Nahirapan daw siya maghanap ng magazine, which is true. Maski sa US, guys, ang hirap maghanap nito. Kung mahanap ka minsan, mahal. Okay? So, I don't know which is which. Ang problema kasi nga pag proprietary, yun ang just the moment na wala ka na mabili, wala nang silbi. I'm talking about the ammo and magazine. Kaya yung yung Winchester 22 LR rifle na Wildcat ba yon na binili ko is gumagamit siya ng Ruger 1022 magazine, which is a good decision on Winchester. Kahit kalaban nilang kumpanya, at least madami kang mabibili ng magazine ng Ruger 1022. So, yan, parehas siya. Ito yung
Rock Island Armory M14Y. Nakaka-curious lang ako, no? M14Y. Ito siya. Bolt action naman to. Pero yung barrel, yung ano siya, tsaka yung muzzle, tsaka yung hooded na front sight, parehas. Parehas nito, no? Parehas, oh. Parehas. Yun nga lang, ito 21 inches. Tapos, yun nga, for the price, good value to. Kung makakita kayo nito sa Pilipinas din, good value. Bakit? Hindi mo na kailangan mag Ruger 1022 kasi napakamura niya. Hopefully sa Pilipinas mura din, no? Tapos good value. Yung barrel niya mas makapal na as compared sa Squires Bingham na original. Bull barrel na siya. Kanina nung binaklas ko to, mas makapal, sabi ko, kumpara dito parang pencil barrel, tapos mas magaan. Tapos ito hindi pa to hindi pa siya threaded, no? Ito threaded na. Kung magpapa-thread kayo, mahal. Mas maganda pag bibili kayo ng barrel, threaded na. Ayan, threaded siya. 1/2 by 28 yan. Yun naman yung standard 20 yun ang standard ng ng 22 LR. 1/2 by 28. Hooded front sight. Ang maganda sa hooded front sight, protektado yung front sight mo kahit mabangga, mahulog, hindi siya mapipipi, no? So mauunang mapipipi yung yung protector niya. So yan, upgraded. Tapos etong butt stock niya, no, kita nyo may linya, adjustable yung length of pull. Kung mas maliit ka sa akin, babawasan mo lang yan, or papagamit mo to sa bata, paikliin mo para yung length of pull saktong-sakto. Okay, so yan, bago pa, may tag pa to eh. Tinignan ko yung internals, parehas na parehas, kaso mas maganda, mas solidly built na yung ganito. Kaya sabi ko, I advise kung may makita kayo na Rock Island Armory, iba-iba niya yung pangalan eh, YTA, pero ito yung field compact, field compact version nila eh, no? Yan. I think it's a good Ruger 1022 alternative. Kung sa tingin nyo napakamahal ng Ruger 1022 and gusto nyo lang magkaroon ng 22 LR rifle for plinking, hindi ko pwede sabihin hunting kasi bawal ang hunting sa Pilipinas. Yan. I think this is a good choice. Yun nga lang, kailangan magaling kayong maghanap ng magazine. Pero once you get some, ayan, pare-parehas interchangeable naman to eh. Okay. Yung yung mga sinaunang magazine pala ng Squires Bingham, glossy. Yung mga bagong labas ngayon, matte finish, pero parehas na parehas, oh. Pati yung cutout. Pati 10 rounders lang to, 10 rounders. So, tingnan natin kung yan, gumagana naman yung sa Squires Bingham na glossy. Gana. So, pag meron kayong ganito, mahirap kasi maghanap ng Wag na kayo umasa, makakahanap kayo ng high cap, no? Mas mataas na capacity. Kasi mahirap. Usually talaga 10 rounder lang. Napaka-rare, kaya kinuha ko yung Squires Bingham kasi may kasama siyang high cap na mag. No? So, ito. The secret is, kung wala kayong mahanap, just buy more of the 10 rounders. So, it will work. Parehas lang na parehas yung design eh. Parehas na parehas pala. Yan. Yan o, parehas eh. Pati yung cutout sa likod. So, ayan siya, no? Field rifle. Compact field rifle tawag nila, or YTA. Iba-iba yung pangalan. Pero pag nakita nyo to, pag nakita nyo itong dulo na to, Squires Bingham yan. Squires Bingham design. Para mabuksan mo tong internals, kailangan iikutin mo yan, unscrew mo yan. No? So, modern na siya kasi polymer or plastic na yung stock. As compared nung unang panahon na wood, ang masasabi ko lang, nung kinumpara ko, yung internals nito, upgraded na yung loob nito. Mas robust.
mas maganda yung contact ng trigger at saka yung nakalimutan ko na yan. Hindi hammer yun eh. Basta, yun, yung internals niya upgraded na. Kaya it is worth getting kung makakita kayo. So siguro naman meron ito sa Pilipinas kasi Rock Island Arms Corps, iisa lang yan eh. Iisa lang yan. So, yan nga. I'm a proud owner of three rifles na 22 LR, bolt action, at dalawang semi-auto na 22 LR. Pati yung dovetail na ano niya sa taas parehas. No, pwede kang maglagay ng scope. Yan, naka-dovetail din siya. No, so, semi-auto, ano ba? Pati yung rear sight parehas. Mas maganda na yung internals nito eh. Pati yung trigger system niya sa loob. 5 pounds ang ang rated na trigger. Tapos overall weight 5.9 pounds. Okay pa rin. Ito mukhang magandang plastic or polymer ginamit. Maganda yung wood pang pang collection kasi iingatan mo eh. Lalo na to, squares bing, wala ka na mabibili ganito. Pero kung sakaling pangharabas, gusto mo yung mga plastic stock or polymer stock. Pero ito, maramdaman mo, mabigat yung barrel, oh. Mabigat, solid. Solid, liquid gas. Tapos yan, threaded pa. So yan guys. Kaya sabi ko kailangan kong rubberize naman yung butt pad. Hindi mo naman kailangan ng shock absorption kasi wala naman halos recoil ang 22 LR. Pero it's nice na rubber. No? Maganda. So, next time, kukwento ko sa inyo paano ko to nakuha ng libre. May nagbigay sa akin ng pera. Bigyan ako insurance. So, kasama to. So, storytelling tayo next time. That's it guys. Ito yung Rock Island Armory Field Compact Rifle in 22 LR, 21 inches barrel. Threaded barrel, 1 in 16 muzzle twist, 1 in 16 twist, and semi-auto, 110 round magazine, and that's it. Bye guys.